nag-break sila ulit at it was a very long time break up kasi umabot ito ng almost a year. So after nun is marami ang nangyari. While they are on the break, ang Team Tara, while nag-break si Tanch at Sarah, is gusto ni Tanch na best friend pa rin sila. Gusto niya na andyan pa rin si Sarah sa tabi niya. So ayan na nga, binalik nila si Davi sa lahat. At sino si Tanchelle before at ang Tanch ngayon na kinaiinisan ng lahat. Oh, huwag mag-deny, marami na ngayong basher si Tanch, di ba? Yun talaga yung number one talaga na kinabubuisit niya ay ang mga bashers niya. Gusto ko rin malaman ng lahat kung ano ba talaga pinaghugutan ng mga... What's up everyone? So magpa-part 2 na tayo doon sa love story ng Team Tara na nag-ultimate throwback tayo. So actually guys, wala akong pakialam kung ang manonood lang sa akin ay konti lang. Wala akong pakialam kung sasabihin nyo na bakit ibinabalik ko ang nakaraan. Kasi nga guys, gusto ko na slowly talaga na makita natin kung paano talaga si Sarah bumangon. Si Sarah Garcia bumangon mula umpisa nung naging sila hanggang sa yun na nga na-break yung puso niya, hanggang sa naging sila ulit, tapos nasaktan ulit siya, hanggang sa natutunan na niyang bumangon at isipin ang sarili niya at mahalin ang sarili niya. So yun talaga yung dahilan kung bakit bumalik talaga ako sa umpisa ko at kung bakit sinimulan ko sa pinakauna. At ang isa pang dahilan ko guys, mga akla, mga kapederasyon, ang isa pa sa pinaka main reason ko kung bakit nag-throwback ako, kasi gusto kong makita kung paano si Sarah Garcia nung una at yung Sarah Garcia na nakilala natin ngayon. At gusto ko rin malaman nyo kung sino si Sarah Garcia before at yung Sarah Garcia ngayon na minamahal ng lahat. At sino si Tanchelle before at ang Tanch ngayon na kinaiinisan ng lahat. Oh, wag mag-deny, marami na ngayong basher si Tanch, di ba? Yun talaga yung number one talaga na kinabubuisit niya ay ang mga bashers niya. Gusto ko rin malaman ng lahat kung ano ba talaga pinaghugutan ng mga basher ni Tanch. Siyempre, kasali na ako ng from supporter to basher. So, let's not tackle that one. Wag mo naman tayong mag-jump muna doon sa pagiging supporter to basher. So, yun na guys. Magpa-part 2 na tayo kung ano ang nangyari o ang mga nangyari sa long time 1-year breakup nila ni Tanch. Ito yung part 2. So, kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Gray Bonet and welcome to my Chismis channel mga ka-Chicks Master. Yun nga mga akla, nag-break sila ulit at it was a very long time break up kasi umabot ito ng almost a year. So after nun is marami ang nangyari. While they are on the break, ang Team Tara, while nag-break si Tanch at Sarah, is gusto ni Tanch na best friend pa rin sila. Gusto niya na andyan pa rin si Sarah sa tabi niya. So ayun na nga, binalik nila si Davi sa nanay niya ulit. Then ano na si Tanch no, nag-flying na. Tapos si Tanch nakikitira na kina Sarah. Pagkakaalam pa rin ni Lomi is best friends sila. So, since best friend na nga sila ulit, best friends on that time, ayun na nga, si Tanch is open na siya for dating another man. Kung nakipag-date na siya. While si Sarah is nanatili sa tabi niya as a friend. So, ayun, nung mga panahon na yon is parang bumalik si Tanch kay Juan. Ina-approach na siya ni Juan. So nalaman ni Sarah na si Juan at saka si Tanch ay magkasama sa Cebu with Davi. Kumbaga dinala niya doon yung anak niya. And tapos noon, si Sarah, ang gusto niya kasi talaga, when nanatili siya sa tabi ni Tanch that time, is gusto niya makita si Tanch daw na nag-grow siya outside the relationship. Gusto niya, since diba na-confuse siya, gusto niya ni Tanch talaga yung sarili niya kasi si Sarah sure na talaga siya na yun ang feeling niya kay Tanch. While Tanch naman is more on confusion, so hinayaan niya na mag-grow. So, nung nakikita na niya, nung tumawag na magkasama na naman sila ni Juan, so yun na, na-realize na ni Sarah na it's finally to move on talaga. Kasi wala nang pag-asa. Sabi niya, di ba wala nang chance, parang wala nang pag-asa to. So inopen niya ulit ang sarili niya for entertaining another. So ayun, may nakilala siyang guy. At first, yung ka-religion nila, and second, yung may nakilala na siyang guy, yung papakilala na siya ng guy. Doon na nag-hysterical na naman si Tanchelle natin nung nalaman niya na Sarah is finally moving on at
ano na makikipag-date na siya ulit. So nung nalaman na nga about that guy is doon na pumasok yung si Bygone. Yung sinabi niya na 'di ba na muntik na siyang mag-suicide ganun. Yung pag-spray ng Bygone. So ayun na. So si Sarah hindi na niya tinuloy yung date. Hindi na niya itinuloy yung date niya kay Mr. LA guy. Bagkus, ayun na nga, nalaman niya na nung bumalik na sila na Philippines, and then nahagilap si Tanch, then pag nalaman niya na nag-attempted ng Bygone. So, nung na yun, nag-usap sila ng masinsinan, nagkaroon ng open communication ba ng lahat-lahat, tinalungkat na lahat. And then, biglang nagbalikan sila. Doon napapasok yung si mga Marites. Nagugulat na yung mga Marites sa kapitbahay nila Sarah kasi nakatira sila nun sa townhouse na sobrang naman close ni Tanch at ni Sarah. Kasi sinasabi nila na nagsisleep over na si Sarah doon kay Tanch. Then yung mga Marites ganito na di ba baka ganyan sila. So nakakarating yun sa pamilya Garcia until nalaman ni Lome. At nalaman ng kuya niya, ng ate ni Sarah. At yun na nga yung di ba doon sa vlog nila, is what happened to my family and here. Yun yung nalaman ng pamilya Garcia ang relationship ni Sarah at saka ni Tanch. Then after that, nalaman ng kuya ni Sarah, si Kuya Gino niya. So sinugod niya si Tanch doon sa townhouse. And then dumating si Sarah, na-rescue niya si Tanch. Then after that is umalis sila sa townhouse, pinaglaban ni Sarah si Tanch. So, Sarah fought for Tanch na naman sa pamilya niya. Dati kay Juan, ngayon naman sa pamilya niya. So, ayun, pinili niya si Tanch, pinaglaban niya si Tanch. Pati sa friend nila, pinaglaban niya si Tanch at mga kaibigan nila. Kasi lagi sinasabi ng mga kaibigan nila na Tanch is not good for her. She doesn't deserve Tanch at higit sa lahat, red flag daw si Tanch. So, ayun na nga, pinili ni Sarah si Tanch. Bumalik sila sa condominium na kung saan sila nakatira dati. At kinuha nila ulit si Davi. So nagbalikan na sila, they live together na. And si Sarah nagkaroon ng gap sa family niya, sa mga kapatid niya. Kasi nga doon sa incident na di nila matanggap pa na bakit ganito yung nangyari sa bunso nila. And of all talaga, parang they feel betrayed na yung best friend biglang hindi pala sila mag-best friend. And it found out na magjowa pala sila. So parang it was sa kanila ba, biggest impact sa pamilya ni Sarah. Yun kasi very conservative family and very religious. And si Sarah din, yung mga friend nila, kasi friendly si Sarah, tinalikuran niya lahat yun. Pati yung pamilya niya for 2 years. Pinaglaban niya si Tanch sa pamilya niya at sa mga kaibigan niya. Kumbaga, isinara niya yung tenga niya about Tanch. Then, parang yung pagmamahal talaga ni Sarah for Tanch is very, very genuine. Pure. Na pure yung intention niya na kahit we're both on the same gender, kaya kitang ipaglaban. And si Tanch naman, medyo kinonvince niya yung sarili niya na kaya na niyang magbago. Na kumbaga, pinili na niya si Sarah kasi dati out of confusion, di ba, hindi niya alam kung ano sasabi. Kumbaga, nag-focus siya sa judging ng ibang tao. What if malaman ng ibang tao? Kasi before, yung relationship nila, isang nakakalam lang is yung close friend nila na kasama nila sa training. Until unti-unti na silang nai-expose. Until yun na nga, pinaliwanag niya kay Davi kung sino si Tita Sarah sa buhay nilang dalawa. So, yung bata parang naging open naman. Kumbaga paliwanag ni Tanch na si Sarah magiging partner for life niya to give him a good life. Di ba nakita niyo yun sa vlog kung paano niya binibuild up si Sarah kay Davi. And then si Davi as a good kid, tinanggap niya si Tita Sarah niya as a partner ng mom niya. Yes! May teen rules pa nga doon yung bata, di ba, na bawal silang maghiwalay. Kung mag-aaway sila, kailangan hindi lilipas ang araw na hindi sila magkakasundo ni Tanch at Sarah. So, kumbaga si Davi ang naging tulay para lagi nagbabati ang dalawang nanay niya. So, ayun na nga, fast forward na tayo. Unti-unti nang nag-a-approach yung pamilya ni Sarah sa kanya. So, una si Lome, since as a mother's knows based, lagi niyang iniintindi niya si Sarah. So, kumbaga, doon sa vlog ni Sarah, nag-open up na siya sa nanay niya kung paano naging sila ni Tanch. And then, unti-unti na rin inopen ni Lome yung sarili niya na tanggapin si Tanch. Doon na, unti-unti na tinatanggap si Tanch ang family Garcia. So, ayun, nang magkaroon na natanggapan si Marites, yung nanay ni Tanch, is tanggap na nila si Sarah kasi alam na nila yung tunay na relasyon ng dalawa. So,
tinanggap na nila si Sarah. So okay na sa both family. Kay Sarah medyo alanganin pa. So hanggang sa si Tanch work out on it. Kumbaga kinuha niya yung loob ng family ni Sarah na deserve niya magbago at deserve naman niya yung pagmamahal ni Sarah at deserve din siya ni Sarah kahit ganun siya, kahit single mom siya at kahit may sabit siya. Parang pinapatunayan niya ba na nagbago na talaga siya, willing siyang magbago for Sarah. So, ayun, medyo okay na, legal na sa pamilya nila. Doon na papasok yung mundo ng social media kung paano natin nakilala ang Team Tara. Paano nga ba tayo napamahal sa Team Tara? Paano natin minahal ang Team Tara? At saan sila nagsimula? Or paano na-expose sa mundo ng social media ang Team Tara? So, paano na-expose ang Team Tara sa atin? Or paano nagkaroon ng Team Tara Fanatics, Team Tara Official? Paano nagkaroon ng Team Tara Who, Team Tara Loyal, Team Tara Nation? So, ayun na nga, guys, mga akla. Ang una talaga nagbablog ay si Tanch. Si Tanchelle Lubiti ang unang nagbablog. Ang unang rason nga is kahit pang tuition lang ni Davi kasi si Davi nag-aaral na noon sa Manila. And then, napansin niya na kumikita siya sa vlogging. Ito yung kita niya, medyo malaki-laki naman pala. So, binurso niya yung vlogging world. And after that, di ba, yung content na siya about yung mga pagiging FA or paano niya naabot yun or tungkol sa buhay niya until in-introduce niya si Sarah Garcia. And before talaga guys, konti lang yung subscriber ni Tanch. Nung in-introduce niya si Sarah Garcia, and si Sarah is very charming, charismatic, malakas yung hatak niya sa masa. So, yun na yun, nung in-introduce niya si Sarah sa one of her vlog, unti-unti na nag-i-expose yung partner niya. And nagugustuhan na yun ng mga tao. Kumbaga, pati yung mga taga-rainbow, tayong taga-rainbow is inaano na natin si Sarah. Kumbaga, nagugustuhan na natin pagiging charming niya, yung pagiging puganda niya. Yes! Until dumarami na yung subscriber niya. Until si Tanch ang nag-introduce sa atin kay Sarah Garcia. Sa madlang people, sa ating lahat, si Tanch ang naging reason kung bakit nakilala natin at minahal si Sarah Garcia. And then, nag-decide si Sarah na hindi si Sarah ang nag-decide, kinonvince ni Tanch si Sarah to do a vlogging also. Kaya nga nagkaroon ng Sarah Garcia vlog. So ayun, nagkaroon na to ng 100k subscriber. Nagkaroon sila ng golden di ba kasi umabot na sila ng maraming subscriber. While si Tanch naman, yung tuloy-tuloy yung vlog niya, unang umaangat talaga yung vlog ni Tanch kasi si Tanch yung palagi nag-upload. And then si Tanch din yung parang major ng vlogging nila. Nakapangalan sa kanya noon dati is, di ba? And then change na yung name siya from Tanchelle Lubeta to Team Tara Official. So yun na, nakilala na sila and naging unti-unti na silang papasikat as a bisexual couple. And for the last part of my video guys, for the last part of part 2, ang masasabi ko lang, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kapag mahal mo, tanggapin mo ang lahat-lahat sa kanya, lahat ng imperfection niya, pati extra baggages niya sa buhay, pati lahat ng nakaraan niya, tanggapin mo. At ipaglaban mo siya kanino man. Kung man ang sabihin ng iba, wala ka nang pakialam doon. Ang importante, kung dumating mo yung pagkakataon na mawala siya sa'yo, is ipinaglaban mo siya. Wala kayong pagsisisihan kasi pinaglaban niya, sinubukan niyong magmahalan at ipaglaban ng isa't isa. So, pag may karapatan ka, ipaglaban mo. See you on part 3.